po. Ito po kasi pinakamalungkot na ano na parang may encounter ng tao sa buhay niya. Yun nagsasabi, papaalam ka. Alam ko yung lungkot na nararamdaman ni Inka eh. Iba naman ang level kasi sa akin anak yung nawala sa kanya tatay. Siguro yung masashare ko lang yung karakter ni Tito nung nabubuhay pa siya bilang tito ko. Ako po medyo late ko na po siyang naging close, nakabanding. Kasi tinamin ko nga po kila Bilingkay, kila Judith Ann na medyo hindi takot po ako sa mga tiyuhin. Kasi kami po yung malayong pamilya. Matagal po kami bago nakabanding yung mga kamag-anak. Kasi parang hindi po kami malapit sa mga pinsanan, sa mga tiyuhin. And then si Tito Atan po, pag hindi po ako yung parang pamangkin na lalapit sa tito. Dahil nga po, parang ang naririnig ko lang madalas sa kanya, lagi niya pinagmamalaki sa amin yung anak niya po. So siya yung klase ng tito na palagi niyang pinagmamalaki sa amin yung mga anak na yung mga, si Judith po kasi yung panganay niyang anak. Ano po na award yan, may ano yan, first honor yan, na sumalit siya sa ganito, ganyan. So, every time na mai-encounter o magkikita kami, ang babanggitin niya lang sa akin yung mga anak niya na ganito siya. So, parang, lagi niya pinagmamalaki sa amin yung mga anak niya. Kaya, parang every time na makikita ko siya, yung nagiging mindset ko as tito, lumaki ako na parang pamangkin niya na parang hindi ako lalapit sa kanya kasi alam ko na maririnig ko yung pagmamalaki na naman niya sa akin yung mga anak niya. Eh kami po, hindi kami naka-encounter ng ganun sa papa namin kasi yung papa namin medyo tahimik lang, hindi masyadong nag-aano ng mga anak-anak. Sa kanya ganun. So, kaya medyo late po kami na kaano ni Tito kasi may ganun po akong ganun sa kanya. Hindi katulad ng mga pinsan ko na talagang nakabanding si Tito. Tapos, pero pinagpapasalamat ko po sa Panginoon nung late na nakabanding ko si Tito. Ang nangyari po, nakita ko po yung parang pagbabago naman ni Lord sa kanya, sa buhay niya nung mga panahong balik na siya kay God. Kasi naging humble si Tito, natuto niyang i-humble yung sarili niya. Yung dating kami na nalalap, yung parang, hindi na parang kami pa yung lalapit. Parang ngayon si Tito na lumalapit sa amin. Tapos ang sinasabi niya na sa amin, yun nga, yung pangarap niyang reunion. Sabi niya kami yung mag-lead sa reunion ng Rosas family. So, ang pinagpapasalamat ko na nga lang yun sa Panginoon na pinakita niya sa akin na totoo talagang may Diyos na buhay. Kasi sa kabila ng mga pinagdaanan niya sa buhay, tapos sa kabila ng mga, yun nga, pagiging barumbado niya o talagang tito na mayabang, kasi ganun yung pagkakakilala ko sa kanya. Sa buhay naman niya, nakilala ko na totoong may Diyos na buhay na nagbabago ng buhay ng tao. Kasi yung nakita ko kay Tito binago talaga siya, naging humble siya, talagang nagpakumbaba, natutong, alam mo yun, ano yung sarili, ayusin yung buhay, ilapit sa Panginoon. Kaya yun naman ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, na nakilala ko siya na ganun na siya, na talagang totoong binago ng Panginoon. At nagpapasalamat ako na kahit sa huling sandali ng buhay niya, nakita ko yung ganung season naman ni Tito Ata na pinakita niya sa akin bago siya mawala na tito talaga siya, tito. At the same time, yung bakit siya ganun na pinagmamalaki niya yung mga anak niya, nakaka-proud lang na hindi man siya ganun yung buhay niya na talagang, yun nga, sinasabi nila perfect. Pero pagdating talaga sa pagiging ama, sobrang taas noo kami lahat sa kanya. May napalaki siyang ingkay na grabing strong, diba? Ayan sila, ito si, grabe niyang napalaki at saka mabubuting bata. Diba? Mabubuting bata, masisipag, talagang mga respectful. Kaya nagpapasalamat kami sa kanya kasi meron kami mga pinsan na pinalaki niyang maayos. At mahal na mahal namin. Yun lang po. Amen.